minsan tinatanong ko sila kung nagkulang ba ako or mga anak, ano ba, okay ba akong nanay? Sinasagot naman nila, oo ma, sobra-sobra naman yung binigay mo sa amin. Parang thank you kasi minsan nagdududa ako na, baka hindi ako ganun kagaling na nanay. Alam mo, minsan meron ka mga ganung questions. Pero in fairness naman, sabi nila, Mama, the best ka, ganyan. Eileen, what have you become dahil sa iyong dalawang ina? I think, Kasi isa pa yan sa mga tinawid mo sa buhay mo. I think I became a strong woman, hindi lang strong woman, but a religious and a believer of God. Yung proseso ng pagpapatawad, paano mo narating yung, I don't know kung tama yung word ko, pagpapatawad sa parehong ina mo? Yung biological na nanay ko, siya yung humingi ng tawad sa akin. Sabi niya, anak, hindi naman talaga kita gustong ipamigay. Kaya lang, siyempre mahirap kami. Tsaka yung nanay ko, parang alam mo yung matandaan na nangako siya sa nanay ko na pag babae yung naging anak niya, papamigay, ibibigay niya sa ate ko. Parang aso lang, di ba? Parang, pag batik-batik, akin na lang, ha? Parang ganun yung nangyari. So, nung nagsasorry siya, sabi ko, Nay, huwag ka mag-sorry kasi yung pagbibigay mo ng buhay sa akin, hindi mo na kailangan mag-sorry kasi doon, thankful na ako na binigyan mo ako ng buhay. Okay na yun sa akin. So, hindi mo kailangan mag-sorry kasi alam ko naman na mahirap lang tayo, kaya kailangan ipamigay mo. Okay na yun. Sabi ko, huwag ka mag-sorry, Nay. So, yun yung ano ko. Kasi parang iba palang pakiramdam pag nagsosorry sa'yo yung nanay mo na nagbigay sa'yo ng buhay. Pero ang maganda nun, yung dulo ng mga kwento nila, maayos ang lahat. If you were to talk to the 18, 20-year-old Eileen, anong sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko sa kanya, dapat sinusunod mo yung nanay mo na nung nagsasayaw-sayaw ka sa FEU, sinasabi niya, huwag kang nagpapaa kasi malamig ang semento. Ayan ngayon, ang dami mong ugat.